Good morning mga kapalalang, another day, another video. So for today's video, maingay ngayon yung background ko kasi umagang-umaga, nag-voice over na ako kasi tulog pa yung mga bata. Mas maigi na yung maingay na lang yung mga manok kaysa maingay yung mga anak ko sa background ng voice over ko. So ayun na nga mga kapalalang, ito yung last video na makikita nyo magkasama kami or makakasama namin yung mga hipag ko dahil pinutol ko na yung ugnayan namin sa isa't isa. Ako kasi yung tipo ng tao na kapag kaya pang pagtiisan ay pagtitiisan ko, especially pamilya siya na ang partner ko. So ngayon nag-decide na talaga ako na puputulin na talaga, pero nandiyan pa rin yung respect ko sa mom niya kahit pa paano hindi pa rin yun mawawala dahil ayoko rin namang mangyari na ganun din yung gagawin sa akin ng partner ko sa mama ko. Tanong ko lang mga kapalalang, sino ba yung taong hindi chismosa? Lahat naman siguro ng tao chismosa, nakadepende na lang yan kung paano sila magkikipag-chismis. Ako kasi mga kapalalang, ako yung chismosang tao na hindi lumalabas ng bahay, na nakikichismis sa labas ng bahay o nangangapit bahay. Kapag may bisita ako or may kasama ko, ayoko yung naboboring kami. Palagi ako nag-open up ng mga kwento para lang talaga hindi maboboring yung pagsasama namin. Siyempre, for example, may bisita ako dito sa bahay. Siyempre, magkukwentuhan kayo, mapupunta sa ibang usapan yung mga pinagkukwentuhan nyo, hahaba na yung kwentuhan nyo. So, ang ending niyan, para sa kanila, marites ka na. Sakit ko na talaga itong mga kapalalang. Siguro, it's time na kailangan ko na rin putulin or palitan na kapag may bisita ako na lang, kailangan manahimik na lang ako para ang masabi yung sa side niya. Gusto ko sanang ikwento dito kung buong detalye kung bakit mabot sa point na ayoko na talagang magkaroon kami ng ugnayan ng mga kapatid ng partner ko. Kaso, iniisip ko na naman, baka masamain na naman nila. Para kasing ang kitid ng mga isip nila na hindi nila magets. Ako kasi mga palalang, malawak talaga yung pag-unawa ko. Kapag may pinaparinig sila o may point silang pinaparating, kahit na hindi man nila direct na ipupoint sa akin, may iintindihan ko na ako yung pinupunto nila doon. Hindi kasi makapal yung pagmumukha ko. Kaya gets ko agad ko ano yung ibig sabihin nun. Alam niyo pa mga kapalalang, simula nang nag-decide ako na puputulin na or ayoko na makita yung mga kapatid ng asawa ko at ayoko na rin silang pumasyal dito sa bahay. As in, cut na talaga siya mga kapalalang. Parang iisipin ko na lang, wala nang kapatid yung partner ko para tahimik lang talaga yung buhay ko. Alam niyo bang nakapag-decide ako ng kanon at sinabi ko sa partner ko, para akong nakahinga ng maluwang, para akong nabunutan ng tinik sa katawan na hindi ko maintindihan kung bakit ganun ako kasaya. Sa ngayon mga kapalalang, nakablock na sila lahat sa akin. Ako kasi yung tipo ng tao na kapag once na block ka na, wala nang comeback yun. Pero pag once na nag-away tayo, pero nanatili ka pa rin dyan sa FB ko or sa messenger ko na hindi kita blinak, ibig sabihin may chance pa yan. Alam niyo ba mga kapalalang, choice naman ng partner ko kung kailan or saan or paano or kanino kami tutulong. Dahil wala naman kayo sa tabi namin ng mga panahon naghihirap kami, na lugaw lang yung kinakain namin isang linggo, na tuyo lang yung ulam namin na buong isang linggo. Siguro kung aantayin ko yung desisyon kung kailan tutulong yung partner ko sa pamilya niya, hindi darating yun. Kasi wala namang isip na ganun yung partner ko. Kasi ang iniisip niya lagi, paano bukas kung tutulong tayo ngayon? Isang kahig isang tuka lang naman kami dito. Yung mga time ba na wala ng trabaho, nandyan ba kayo? Diba wala? Never kong pinigilan yung partner ko na tumulong sa pamilya niya or sa mga kapatid niya. Dahil ayokong dumating din yung point na pipigilin niya rin akong tumulong sa mama ko. That's it for today's video. Bye!